Do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po, pinapahiram, inutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo, gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. At tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, inaabutan. Yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PIL Baliwag, Your Honor. Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am, sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong Piel. Sa totoo lang po. Kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Hello. Yes, sorry. I was in the phone with the Secretary de Mulia. Anyway, Mr. Che, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag-take over, si Ma'am Sally Santos, mas compose ho kayo nun. At wala ho kayong takot na tinuturo nyo si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Umpisa pa lang, iba yung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan na hindi ko po kilala. Parang yun po. Naano rin po ako sa pamilya ko na madamay po dito. Kaya medyo... So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong behavior? Yes, Your Honor. Takot na takot kasi noon, magkatabi pa kayo, nasa pagitan kayo ng dalawa, tinuturo nyo itong dalawa. Yes, wala kayong takot, pero ngayon parang kayo'y kabang-kaba. Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Siyempre po, halos di na rin po ako nakakatulog eh. Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo kinakabahan. Kinakabahan po ako eh. Sige po, naiintindihan na po natin. Si Engineer JP Mendoza, kasi pasensya na, dito kasi si ADE Bryce at si Engineer Alcantara lang ang natanong base sa affidavit ho na sinubmit ni Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na sa mga ghost projects na nangyari po sa inyong district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha
ng DPWH contract kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Apo. Hindi Base siya sa affidavit kasi ni hindi siya Ma'am Sally, makakakuha ng ano po, sir. hindi siya makakuha ng iba pang kontrata kung hindi nyo pahihiramin hindi niya kayo pahihiramin ng lisensya. Hindi po totoo yun, sir. Engineer Bryce, yan po ang sinasabi ni do you confirm na hindi daw totoo na 'di ba nangihiram, sabi kasi ni Ma'am Sally, hinihiram niyo ang lisensya niya para doon sa yung in-house projects, yung kayo pong gumagawa pero papeles lang yun eh. Yung utos po ni boss sa amin is kausapin po si Sally para kumana po ng lisensya na gagamitin. Yun po, Your Honor. So talagang hinihiram niyo ang lisensya ng mga contractors. Tama. Technically, opo. Utos po ni boss sa amin yun. Alam din ni JP Mendoza ito. JP? Sir, teka lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya pagagamit. Hindi siya bibigyan ng kontrata kung hindi oo. kayo pahihiramin Parang ng yun po yung lisensya. pagkakaintindi ko kanina, kaya sinagot ko po ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po, pinutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Ma'am Sally, maaari niyo bang ibahagi sa amin ang nasa affidavit niyo? Tungkol po sa kanila pong tatlo. Kay Engineer Alcantara at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Your Honor, syempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, syempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB, Please ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, 2 hearing na po kanina, nabanggit nyo ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney ko. Kausapin mo yung attorney kasi baka imbis na hindi lang physical protection, kulong ang abutin mo rin, isa ka pa rin. Yun po kasi lisensya ko po, automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses nyo sinabi, kayo po ay pinipilit na ipahiram. Kaya minsan, kung nakatandaan ninyo, nakaraang hearing po, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo at sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung naalala ho ninyo. Ano ho ba yun? Hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang tinatanong ko nga, sinasabi nyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi ninyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? Ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, mali lang po ako ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po kinakabahan po kasi ako Dapat kang kabahan po kung magsinungaling ka rito. Mr. Chair, I yield the floor to Senator JB. Thank you, Thank Senator you, Dugo. Senator Erwin. Yes, Mr. Chair, to continue. Engineer Bryce o Engineer, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September? Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. Si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kaming conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni
Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo, Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. una po, tumawag po siya, personally niya pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa iyo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-20-20? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Nandiyan pa ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save nyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito, madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihin tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Hindi po. Sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo, gawin para may maipakita. Ganun ba ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun? Sa akin po yun eh. So sila din po ang gumawa nun? Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama ba? Yes po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko,
Dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce, kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, inaabutan, yun nga nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po ako po yung umiiyak sa kanya, bakit po hindi nila tinapos yung proyekto yun? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po pinakita po sa akin yung picture eh. Eh ito eka nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong ano po, pinatigil na po yun nung LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PIL Baliwag, Your Honor. Napangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am, sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong PL. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB, interject. Alam nyo, kayo starring do sa second privilege speech ko eh. Ito, yung bang nagkaroon ng notice of award, SIMS ito 25CC0091 ang contract ID, di ba? Notice of award February 17. Contract effectivity date, notice to proceed February 24. Yan. Tapos nag-progress billing na kagad. Tapos meron pa yung retrato ba na sila rin may kagagawan na parehong picture para sa first project billing, progress billing at saka sa second or third. Di ba ganyan ang modus operandi ninyo? Trabahong tamad na kayo eh. Hindi man lang kayo mag-research ng konti, isang picture ang ginagamit nyo eh. Tapos pinababayaran nyo na alam nyo namang hindi ginawa. Ito, 100% in 34 days. Ibang project ito, SIMS din ito. 25CC0072. Pinagsabay nyo pa. Duplication eh. Tapos, ang ginagamit nyo, tingnan nyo, lahat pare-parehong petsa eh. Natapos ng pareho, binayaran parehong petsa, pareho pati yung 4% na increase sa pareho pa rin. Talagang brazen ang tawag niyo, di ba? Wala na kayong pakialam kung mabubuko o hindi. Parang sobrang, sige na, para makakobra na tayo, maski ano na lang. Hindi man lang kayo nag-iingat na eh. Ayan, kayo yan eh. Ang ginamit nyo, lisensya ng SIMS eh. Pero kayo yung kayo bali yung nag-implement. Di ba? O, tatanggi ka. Yan ang modus operandi nyo, di ba? Marami yan. Totoo po, Your Honor. Totoo. Okay, thank you. Pwede po bang magpaliwanag? Kahit konti lang po. Sige, anong paliwanag pa eh? Sige. Okay. Ano po kasi, inuutos po ni Boss Henry na pakolektahin po ang mga project kasi po meron pong target na disbursement buwan-buwan na kapag hindi daw po naubos ang pera, hindi po makakakuha ng susunod na budget para sa susunod na buwan. Yan po, kaya siya po nagpapakolekta ng mga project kahit wala accomplishment, kulang ang accomplishment. Yun po.
Alam niya po lahat ng status ng mga magkaibang project. proyekto, 25CC0072 Sims Construction, 74 million. Construction of River Bank Protection Structure along Pampanga River, Barangay Bulusan. Ito naman, Kalumpit. Marami kayong ganyan eh. Iba-ibang modus, pero pare-parehong kitaan ng pera, pare-parehong hindi man lang iningatan kung paano ayusin yung papeles man lang. Pati papeles hindi maayos eh. Natawa nga yung aking mga kasama nung pinakita kong, sipin mo, from December hanggang March or April, hindi na gumalaw yung 2 tao. Kasi parehong retrato eh. Di ba sabi ko nga, unless hindi umalis at hindi gumalaw yung 2 tao, totoo yung mga, ayan no, tingnan nyo, magkaibang petsa yan. Ito yung unang progress billing, no, tapos nabayaran, yan. Alam nyo ba yan o pinapaubayan nyo na lang kung kanino, kaya hindi nyo na na-supervise. Pero kayo, pirma kayo ng pirma ng SWA. Siyempre ito pa, ano, yung Statement of work work accomplishment. Work accomplished, di ba? Opo. Oh. Di ba maliwanag na malversation through falsification? Pinapalsify ninyo ang mga dokumento para makasingil kasi babalik sa inyo yung pera eh. Kayo rin yun eh. Hindi po ako nagpe-prepare niyan, Your Honor. Hindi nga, yung team mo. Pero para ma-release, kailangan pumirma kayong 2 ng DE. Hindi ka nagpe-prepare kasi team nga kayo eh. Bahala na kayo dyan eh. Bahala na yung accountant, bahala na yung inspector, bahala na lahat. Medyo tumatango si district engineer eh. Totoo no? Sige. Your Honor, para lang po sa katotohanan. Actually, noong ko pa po sinasabi to na ang project engineer po ang nakakalam lahat po ng project. Siya po ang unang pipirma at siya po ang unang magsacertify. If I may po, baka po uubra, kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Alam ko lang po dahil ako ang boss. Pero sana po sa katotohanan, ito po, siya po ang project engineer ng PL, siya po ang project engineer ng ibang project ni Sims. After po niyan, ito po, sinita ko po ito eh. Bakit nangyari yan eh? So baka po pwede, mabigyan po natin ng pagkakataon para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po to Chairman, ako po, sinabi ko po sa maraming tao ko, ako po involved sa Ghost. Hindi bali pong makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng Ghost na to. Ito po ang project engineer, pwede pong, if you may. Si Dumasig, di ba? Siya po nakakaalam po lahat. Maupo ka nga dyan sa harap, Ray Dumasig. Kasama ka rin sa BGC, di ba? BGC Boys. Part ka rin. Malakas ka rin magsugal. Sipin nyo, sinusugal nyo yung bira kayo. Sige, Dumasig. Ray. Hello po. Yun po. Ako po yung na-assign na project engineer po dito sa... Ako po yung dinesignate ni Engineer JP po na maging project engineer sa PL po tsaka sa Perez. So, nung na-designate na po sa akin to, ang sabi po kagad nila, sila na daw po ang bahala. Wag ko na daw po pakialaman. So, yun po. Bali, ito po nangyayari po nung nung project inspector pa lang po ako. Ang project engineer po nun at that time, si Engineer JP, si Engineer Paul, tas ang happy po namin si Engineer Bryce. So, ako po bilang project inspector po nung time na yun, sumusunod lang po ako sa utos nila na wag ko na daw po pakialaman yung project. Hindi lang naman po yun yung hawak kong project. So pirma ka lang na ng pirma, wag mo nang pakialaman, pipirma ka na lang. Actually po, nung project inspector po, wala pa naman po akong pinipirmahan at that time, more on site visit lang. So ganun po yung nagiging sistema nung mga panahon na yon. Sinasabi po nila, wag ko daw po ipaalam. Okay. Cut to the chase, ano? Okay po. Sino mas mukhang mastermind sa kanilang dalawa? Si Bryce o si Engineer Alcantara? Si Bryce po, sa Ghost Project po. Basta Ghost, siya nakakaalam. Opo. Sila pong dalawa ni Engineer JP. Actually, So, alam mo rin yung consequence ng napasukan mo kasi signatory ka. Ngayon pong nalaman ko po yung na hindi po pala nila ginawa yung mga project. Yun nga ang masama eh. Alam nyo, hiniram nyo lisensya. Talagang medyo maiyak talaga yun kasi siya mananagot talaga, lisensya niya eh.
Pero wala siyang kamalay-malay kung paano nyo ginawa o hindi ginawa yung project. Opo. Kaya Hindi ang po ako pakiusap kasama niya, doon, habulin Mr. nyo Chair. na gawin sana pero hindi naaabot eh. Paano pa nga aabot? Kaya nyo bang gawin in 1 week? Eh nag-i-inspection na kabi-kabila. Hindi kaya, di ba? Yan ang problema eh. Sige. Your Engineer. Honor, tinanong ko po siya, bakit pumayag ka sa ganyan? Eh po, nasa affidavit po ni RD Dumasig na sinabit sa central office. Na ang bilin po sa kanya ay siya na po magsabi, wag na po ako, Your Honor. Baka po maging self-serving. Sige, Ray. Ayun po. Sabi po nila sa amin before, hindi lang naman po sa akin, pati po dun sa ibang project engineer. Pagka po sinasabi po nila, wag daw po ipapaalam kahit kanino, pati na po kay Boss Henry. So alam niyang ghost yun, alam niya. Nino po. Ni Bryce. Hindi po, basta po, wari na po. For example, Hindi mo alam kung alam niyang ghost yung ginagawa. kasi po, wari na po, may isang project po nung time na 2022, or eto na lang pong PL, para po, na-prove na po na ghost project to. Yun po, sinasabi po nila na wag na po namin pakialaman. Ako po yung inspector, pati po yung materials engineer. So kami po, tulad nga po nung sinabi ni Ate Sally kanina, hindi po namin alam yung location ng project. Kasi po hindi lang naman po ito yung hawak kong project. Excuse me, no? Okay po. Minsan pa meron pa kayong ginagawa na hininom ng lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang grid coordinates. Ililigaw nyo pa yung may-ari ng lisensya. Hindi, natapos yan. Ito, actually, ligaw yung contractor kasi sa kanya lang malaman, iba yung tinuturong project na natapos. Yung project na ginapit ng lisensya niya, actually hindi ginawa. Meron pa kayong ganun eh. Ewan ko po sa kanila po. Yun nga, alam nyo, yung knowledge ko at saka ng team ko ng baha, mas malalim pa sa baha sa Bulacan. Kaya kanina ko pa kayo winawarningan eh. Sige, Henry. Your Honor, kaya ko po na-discover yan, kaya ko po pinatatawag si Engineer JM. Actually po, ako po nag-utos kay JM na bakit hindi nyo makita yung project. Si JM po JM ay... is JM Ramos. Opo. Okay. Dati po siyang project engineer po sa planning section po, no? Sabi ko, para ma-verify nyo talaga kung talagang naandyan yung project, yung tao ng construction na in charge, project inspector, saka yung tao mo, puntahan nyo. Kaya po nalaman po yan nung una, may pinuntahan po silang project somewhere in Bustos. Itinuro po nung tao nila, Plaridel po yata, I think Plaridel or Bustos. Tinuro po, ito yung project. Sabi po ni JM Ramos, hindi yan, ako project engineer last year dyan eh. So doon po nagsimula mag-report sa akin si Engineer JM So, po. kinukonfirm mo yung sinabi ko na tinuturo doon sa may-ari ng lisensya, ibang proyekto para maipakita ang ginawa nila. Yes, Your Honor. Katunayan po, kahit po na itong huli na pinipilit po nila na ipagawa po, hindi rin po maalaman ng mga inspektor kung saan po talaga yung project po, Your Honor. Alam nyo kung yung galing nun yan, ginawa nyo sa mabuti, walang baha sa Bulacan. Hindi nyo ba naisip yun? Ang gagaling nyo, pero kung sa mabuti nyo ginawa, hindi binabaha yung mga kababayan nyo. Kababayan nyo pa naman, taga Bulacan kayo, di ba? Oh. Sige, Senator JB. Siguro tuloy na natin, Mr. Chair. Kanina, nung wala ka pa, Engineer JP, inamin naman ni Engineer Bryce na meron naging ghost projects. Hindi mo ba, ikaw ba inaamin mo na nagkaroon ng ghost projects under your district engineering office? Kasi kayo tinuturo eh. At JP, Engineer JP. Nung nabalita na po sa TV, Doon mo lang nalaman? Apo. Pero ang sabi ni Sally, kayong dalawa, di ba, nung isang nakalang hearing, bago pa mag-assume si Chairman Lacson, kayong dalawa tinuturo ni Ma'am Sally, nakausap niya po doon sa mga projects na supposedly ang alam niya ginawa, pero hindi niyo ginawa. Hindi. Katulad nga po nung sinabi niya, tinawagan daw po niya ako nung last nitong September, hindi naman kahit buksan po yung cellphone niya, hindi po kami nagkakausap. Di po, kinuha. Ma'am Sally, di ba,
kausap si Bryce tapos pinasa lang sa kanya. Tama? Opo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JV, kanina po tayo pinapaikot-ikot naman itong si JP Mendoza. Magkakasabwat naman. Tinuturo ka ni Ma'am Sally, nakasabwat ka dyan, tinuro ka na nung Engineer RJ Dumasig, nakasama ka, pati si Henry Alcantara, tinuturo ka, kasama ka dyan, at ngayon sasabihin mo sa'yo, wala kang alam, nalaman mo lang sa TV. Nagsisinungaling ka na naman, di ba? Na nanumpa ka kanina na you will tell, kailan ba yon? You will tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ngayon, nagsisinungaling ka. Mr. Chair, may I suggest that this committee will ask this person to show cause why he should not be cited for contempt because of lying before this committee, Mr. Chair. Sige, we're waiting for your explanation. Sir, gaya nga po nung sinabi ni Engineer Bryce kanina, ito po kasi yung tinatawag na in-house contracting. contractor. Kumbaga, ang magkakasosyo po dito, ang Sino-sino? pinamumunuan po ni boss na yung 40% sa share, 20% po si Boss Bryce, 20% po sa akin, at 20% po si Engineer Paul Duya po. So, ibig sabihin, pag in-house, papel lang yun, no? Hindi nagkaroon ng proyekto, kayo lang gumawa. Ginamit yung lisensya ng mga contractors. Hindi naman po sinasabing ghost. Hindi siguro lahat. Hindi naman lahat ginagawa ghost, pero naman merong po. pang sports, Apo. yung sinabi ko, at merong pang pamilya. Yung pang pamilya, yung para may ipakita, yung pang sports, yun yung talagang lahat kinukubra. Tama ba? Hindi naman po, sir. Kumbaga, yun naman po, tuloy-tuloy naman po yung ginagawa. Minsan, di ba sa laki nga po ng obligasyon, kaya minsan ito lang yung inaabot na trabaho. Kasi kung makikita nga po natin sa breakdown, 25 to 30 ang sa proponent, babawasan ng tax ng 7%, mag-ESOP sa opisina ng 8.5%, magbibidding ng 6%, may bayad po sa testing ng 1%, magro-royalty ka pa po ng 3%, may overhead ka pa po. Kung tutuusin nyo po, parang nasa... Ilan yung total? Wala nang natira. Parang nasa 22 point something na lang po yung matitira sa... Kaya kayo nag-ghost. Apo. Kasi hindi na kayang ma-recover. Tama ba? Ay sasabihin yata si Engineer. Your Honor, if we're going to compare po, let us just try to compare. Bakit po yung mga ibang contractor na hindi under ng SIMS, hindi under ng Wawaw, natatapos po ang project? And yung mga project lang po yon, ang naka-assign na project engineer, hindi po nila mga bata yon. So just let's be factual po. I'm really asking the Honorable Chairman po. Ang dami pong contractor doon na gumagawa, bakit po natatapos po nila? Ibig po sabihin, kung sinasabi po nila yung mga dahilan ay ganun, ang dami pong contractor na nakatapos po ng project ng maayos po. Tanging yung lisensya lang po ni SIMS, ni Wawaw, meron naman pong project po si Wawaw na sarili niya po, natapos naman po niya. Iyon lang po yung point ko rito. At kung sinasabi niya po nakasama nila ako dyan, Your Honor, katasabi lang po ng project engineer na ibinibili na wag sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n, Your Honor, medyo pasensya na po kayo. Gusto ko po talaga lumabas ang katotohanan dito na yung mag-ghost project lang pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimulo dyan. Salamat Chair, po. if I may, with the indulgence of Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Dapat ini-inspeksyon mo. Pangalawa, kung mo sabihin wala kang kanalaman, yan doon ka sa limpak-limpak na pera na iniimpake. Sana tinanong mo saan galing ito mga iho. Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera na yon,
So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, man, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, wag ka magpa-santo-santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo man lang sinumbong sa proper authorities? May chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, wag ka muna sumasagot-sagot. Ikaw, Dumasig, you could have went to Metro Manila sa office ni Secretary. Unless kasabwat din ninyo ang Secretary. O kung wala ka ng tiwala, doon kay RD. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayong lahat. Kasama ka sa kasino eh. O, pinikit mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito eh. Conduct unbecoming. Nanumpa pa kayo. And, Mr. Chair, I think, and I with the indulgence of Senator JB, I will not buy the explanation of Engineer JP Mendoza, Mr. Chair. Therefore, I would suggest that we cite this person in contempt, Mr. Chair. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Go ahead, Bryce. Yung sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino eh. Kulang pa yung inyong salaysay eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakpan, Your Honor. Bali doon po kasi sa pile of cash na magkakaiwalay. Okay, si Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung, kasi ikaw ang district engineer eh. At ikaw rin tinuturo, nakausap kung sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay, may mayor pa nga nababanggit eh. Alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali-mali sa pera, eh hindi naman doctor yung photograph eh. Inamin mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng katakot-takot na pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor na nagbabayad sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa kontraktor. Tapos cash pa yung bayad. So nasaan na tayo? Mr. Chairman, yung bang disbursement lahat doon sa district, dapat nakapirma yung district engineer? Your Honor, Engineer Alcantara. yes po, after the accountant has signed, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo? Yes po, I admit, Your Honor. Siguro, Mr. Chair, tapos na po ang oras ko, pero si Ma'am Sally, dahil ayaw naman umamin nila na from Engineer Alcantara to Bryce and JP, kung yung pong natin, kung sino yung mas mataas at kung kanino para yung alokasyon, yung pong limpak-limpak na salapi. Ma'am Sally, kayo po nag-deliver doon. Para kanino po ba talaga yun? Yung pong pinakita po ni Engineer Bryce na pera sa lamesa, hindi ko po yun alam. Basta po ako po, pag nakakakolekta po, sinasabi po nila, Sally, pumasok na yun sa account mo. Dalhin mo na dito sa office ko. So yun po, dinideliver ko lang po doon sa office niya.
mismo si Engineer Bryce po ang nagre-receive noon sa amin. Minsan po, pag wala siya, sabi niya, iwan na lang doon sa staff niya. Yung huli po kasi sa staff po niya. O kaya naman po, pag minsan, pag wala po siya, dalhin daw po sa bahay nila sa Santa Maria. So, nagdadala din po ako doon. Anyway, back and forth ito, pero isa lang maliwanag, talagang may kalokohan. So anyway, okay na? Senator Pangilinan is Yes, sir. recognized. Kay Ginoong Alcantara, ikaw ang huling pumipirma, tama? Yes po, Your Honor. Bago ma-release yung pondo? Or Yes po. may tinatanggap ka bago ka pumirma? Wala po, sir. Yung po kasing LDAP na dokumento, dumadating lang po sa office ko yun. Marami po yun, Your Honor. Basta po nakapirma yung accountant, it means na okay na po yun. Pinipirmahan ko na po. So ibig sabihin, sinasabi mo ngayon na sa bawat pirma mo, hindi ka tumatanggap? Yes, Your Honor po. So, Automatic, pag dumating pong papel, pinipirmahan ko po yun, Your Honor. hindi. Basta hindi ibig sabihin dun sa pagpirma mo, wala kang, walang ibinibigay sa'yo. Pero ikaw ay pipirma nung final, anong tawag doon? LDAP po, LDAP. LDAP, Yes po, Your Honor. na walang kapalit. Wala naman po, Your Honor. Saan galing yung pinagsusugal mo? Kung walang kapalit yun. Your Honor, ako naman po ay matagal nang nagtatrabaho. May ipon naman po ako. At nakadeklara po sa alin ko, may restaurant naman po ako at may hanap buhay naman po. Huwag ka na pumunta sa salin, lalo ka madidiin. Hindi po, opo. Hindi sabihin Kasi po, ang yung restaurant lang po. Ang cost to chips mo nga, 1.4 billion, 1.428 billion to be exact, over a period of 3 years. Your Honor, kung Ang papayagan, salin mo, 150 million, kung 150,000. papayagan niyo po kung doon sa chips po na sinasabi niyo po. Actually, Official record yun. Opo. Huwag ka na makipagtalo dun. hindi po. Ang ano ko lang po, Your Honor, kasi po yung card na ginagamit po sa casino, hindi naman po namin hawak po yon. Pag po nagpapalit kung kanino, minsan po kung sino po ang magamit, katulad din po nung sa iba, nagagamit po yung card. Yun lang po, Your Honor. Wala naman po akong question po dun sa presentation niya. Salamat po. Huwag mo na magitin yung salin kasi malayo. Lalo ka pa madidiin, engineer. Huwag na. So tama ba yun, Engineer Bryce? Wala siyang tinatanggap sa mga pinipirmahan niya? Hindi po, Your Honor. O ano sistema ng bigayan? Sa opisina po, yung bukod pa po tayo, yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka ibinabalik po ng kasingilang contractor, meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. Then yung the rest po na 4.5%, 4 to 4.5%, yun po yung ibibigay naman po sa akin, sa hepe. The rest na po nang nasa opisina. Pag sinasabing ibinibigay, ano yan? Cash? Cash po, nakasobre po. Tapos, sinong tumatanggap para kay Mr. Alcantara? Bali, ibinibigay po ito yung 8.5% pag binibigay po dun sa accountant namin, din yung accountant po namin ng nagbibigay separately kung kani-kanino po. Sino yung accountant? Pangalan? Ano po, si accountant Juanito Mendoza. So si Juanito Mendoza ang siyang tumatanggap at dinidistribute 8.5% kay Engineer Alcantara, 4.5% sa inyo, ganun? Hindi po. Total po yung 8.5%. Okay. Yung 4% po doon kay Boss Henry. Tapos Okay. So si Juanito Mendoza, ano? Juanito Mendoza po. Mendoza rin? Kamag-anak ba ni... Hindi po sila magkamag-anak. Okay. Siya ang tumatanggap at siya Opo. ang nagdi-distribute sa loob ng envelope kay Alcantara sa inyo. Opo. Sa inyong lahat, ganun? Opo. So Mr. Chairman, patawag din natin si Mr. Juanito Mendoza. Opo. Your Honor, may I add po? Kasi po meron po kasing instruction si Boss Henry sa accountant po namin. May instruction po si Boss Henry sa accountant namin na pakolektahin kahit walang papel, to follow na lang. Kaya kung makikita nyo po, napakarami pong backlog sa opisina namin. Basta ang instruction po ni Boss Henry, pag sinabi kong pakolektahin yan, pakolektahin, to follow na lang lahat ng papel. Kaya puro backlog po sa office namin. Mr. Chairman, according to your secretariat, the secretariat,
naimbitahan na si Mr. Juanito Mendoza pero hindi humarap. So baka pwedeng isabina na. Mr. President, with the approval of the Senate President. Bagong bypass lang po, Your Honor. Si Juanito Mendoza po. Last week po siya na bypass. For the information lang po, Your Honor. Okay. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Yeah. Yes, go ahead. Go ahead. Thank you. The Senate President. We can't help but ask the questions from some members of the public. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, 20, at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million. Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may ano, sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po babasahin ko na po. Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahong iyon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe sa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Binarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagko-contempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation Okay. Anong role dito ni Engineer Bernardo? Si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin,
Si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising your hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po. No? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of JM Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po. And kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, pwede po natin silang tanungin kung sila po itinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako galit na galit sa dalawa at sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako hindi involved dyan. Yun po magpapatunay, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, JM Ramos. Sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po kasi po kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun kasi madadamay po sila. Sasawsaw pa po ba sila sa senaryo na to? I-release pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Andiyan po yung mga tao, pwede po natin silang ipatawag para po makapagsabi na wala pong takutang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Net, balikan ko lang yung GMC. So tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. Inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko pindalang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan yan kung dyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidira yan. Niregaloan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po saka isang po eh. Kailan Basta ang may birthday okasyon mo? po eh. September 7 po, Your Honor. So yung GMC Nauna po yung last year, GMC po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall last kung ano year, po nauna. 2023? Parang 2023 po yata or 2024. 24. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may kasunod pong LC300 dyan. After the birthday, parang Pasko po eh, Your Honor. Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Iyan po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko naman po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli ng pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo? Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw interesado talaga dito sa malaman itong kalokohan o merong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Ba't di mo inalam? Doon pa lang, medyo may sabit din, di ba?
Doon sa tanong, doon kay Miss what is her name now? Sally Santos. Magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker, naging... Hindi. 3% Ah? po, Your Honor. Magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? 3%. Total. Ilang beses mo pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi, Your Honor. Pwede po magkano ba? yung 3% sa marami? Magkano ba lahat yan? Umabot ba ng 20 milyon? 20 milyon? Mahigit po. Mahigit. Opo. Tapos mahigit 50 milyon? Pwede. Pwede po. 50 milyon. Mm. Kaya hindi mo masasabing, di ba, nung bago mahuli, o bago nagkahulihan, kasabot ka rin. Ay, hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon ang natanggap mo pero Ay, hindi ka po, kasabot? Ay, hindi po 50 milyon, Your Honor. Kukumpitin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung ni-royalty ko po sa kanila. Sorry po, Your Honor, hindi ko po naintindihan yung sinabi niyo kanina. Babalik tayo. 3%, magkano yun sa isang kalakaran? Kasi dineposit sa iyo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung 3% inawas mo. Tama? Opo, bawal na po. 43,490,000, etc. Sa yung account pumasok. Yes, Your Honor. Ano 3% nun? 10% will be 5 million. So 3% will be 1.5 million siguro. Yes po, Your Honor. So nakailang 3% ka? Marami po yun. Ano yung marami? Pwede po tanong ko po yung attorney ko kasi po yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. Sige, pero... sasabit ko po sa inyo po lahat. Tanong mo yung attorney mo dahil magaling, ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya tanongin... Your Honor, pwede po ba akong mag-suggest lang? Malilihis lang tayo pero after, sige. Sige, habang hinihintay natin, go ahead. Yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang Patek po na relo. Magkano yung Patek? Nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Kaya pa-order ka nun, 2 taon bago makakabili. Paano kayo nakabili? Yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa Bangkok, peke. Hindi naman. Hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung binibigay ni Sally. Kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun. Mahirap paniwalaan, engineer. But anyway, so may sagot na si Sally Santos? Sa 600 billion po, Your Honor, meron po akong 80 billion. 80 million? 18. 18 million? Yes po, Your Honor. Dun sa 600 million? Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, meron ka ring
kasabot ka din dahil million din ang natatanggap mo, hindi ba? You may not be the most guilty, pero guilty ka rin sa usaping ito, hindi ba? Hindi po. Yun po yung royalty ko po eh. Bayad po doon sa license po. Hindi, yung paggagamit ng lisensya, di ba illegal yun? Eh doon pa lang, hindi ba? Well, anyway, I just wanted that clarified na merong 18 million, ano? Nabanggit kanina babalikan ko si Engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Paano yun? Ano ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po yung sasakyan po na nag-share po ako, willing po ako isoli kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung sasakyan? Opo. Yun lang? Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. What about yung ibang mga... Sa bagay, paano mo isusoli yung bank accounts? Frozen na, hindi mo? Na-freeze na ba yung bank accounts mo? Opo. Ha? Opo. So alam mo na-freeze? Meron pong binigay ngayon sa akin na sulat, Your Honor. Ngayon po alam ko naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay sa iyo ng sulat? I mean, attorney ko po. Okay. Okay. So anyway, yon. So ang sinasabi mong willing mong isole, bakit sasakyan lang? Akala ko pag sinabi mong willing mong isole, lahat ng kung ano po ang ma-account na para ibalik. Willing po ako. Willing ka rin bang ipaalam magkaroon ng waiver ng iyong yung bank secrecy of bank deposits para matingnan ang iyong mga... Opo, Your Honor. I leave that to the chairman of the committee to address if he feels it is necessary. A waiver should be specific at saka nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? Affidavit form, pagkatapos specify mo yung mga bangko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Sige, mag-consult ka na lang sa lawyer mo. Later na lang, no? If you really are sincere in doing that. Balikan ko na lang, Mr. Chairman, si Ginoong Diskaya. Sabi mo nga, kaya nilagay mo dun sa affidavit mo, 2022 lang dahil yun lang ang yun na sinabi ni Presidente Marcos. Sinabi ba niya yun? Your Honor, yun po kasi ang nakalagay sa invitation din po. At saka yun din po kasi yung panawagan po. Nakalagay saan? Sa invitation po namin ng subpoena po. Yung invitation po about 2022 projects po ang so specified sa okay, so ang tanong natin ngayon, meron din bang ganong sistema bago mag 2022? Ano pong sistema, Your Honor? Diba? Ilang beses ka nang humarap sa Kongreso tungkol sa corruption, hindi mo pa alam kung ano yung tinatanong natin. Bago mag-2022, dahil base doon sa testimonyo ninyo, nag-umpisa kayo sa flood control 2016. Tama? Yes, Your Honor. So yung sistema ninyo noong 2022, na pinangalanganan mo yung mga congressman, etc., meron din bang ganong sistema noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21? At 22. At pagkatapos noon ay sinabi ninyo na kayo ay sinasabi ng information na natanggap natin, kayo yung isa sa pinakamalaki o kaya pinakamalaking nakatanggap ng mga proyekto sa flood control ng 2016 to 2022. So ang tanong, alam niyo yung tinatanong ko, ba't niyo tinatanong do not answer my question with another question. You know what I'm asking for, what information I'm asking for, because you already gave information from 2022 and beyond. Wag mo kaming paikot-ikot, pinapaikot-ikot nyo kami. So meron bang ganong klaseng sistema ng palakad sa inyong mga transaksyon na umabot sa 12 billion pesos prior to 2022? Your Honor, may pailan-ilan lang po, pero kadalasan po, Your Honor, talagang sumasali kami sa public bidding. Tapos po, Your Honor, pag may mga lumalapit po sa amin, kadalasan po ay nagpapadyaryo po talaga kami.
Hindi, yun nga yung sinagot nyo nun eh. Pero ibig sabihin may mangilan-ngilan. Ilan? 12 billion yun. Ilan sa 12 billion yung mangilan-ngilan? Your Honor, yung mga pinadyaryo lang po namin ng mga lugar po, doon lang po kami nakaranas. Pero Nakaranas ng? ng panggigipit po, Your Honor. Okay, so willing ka bang ipangalan din dito ngayon? Ang lakas ng loob mo nung after 2022 eh. Before 2022, sino-sino yung mga yun? Your Honor, may mga pinadyaryo lang po ako. Bali, district po ang pinangalanan ko. Yung mga, ano po, mga sinalihan po namin ng bidding, yun po lang po ang pinangalanan namin sa dyaryo. Well, anyway, Mr. Chairman, mukhang hindi na naman nagsasabi ng katotohanan at selective. Kaya nga, pinag-aaralan ni Senate President kung bakit niya i-recommenda yung pagiging state witness. Mukhang hindi consistent at paiba-iba, Mr. President. Thank you, Senator Baka Kiko. sakaling habang siya nakakontempt, makapag-isip siya ng mas maganda at may sabi na niya yung buong katotohanan, the whole truth, and nothing but the truth. Anyway, Mr. hindi pa President. naman last hearing ito. It has been a long day. Marami rito naman hindi natin natatanong. Nakaupo lang. May mga trabaho siya. So, sige. Yes, You sir. say, Senate President and then Before that, Senator Mr. Jay. Chairman, yes, okay. The recommendation of Senator Pangilinan, of course, we will ask the Secretary of Justice to consider that. Now, just one manifestation, Mr. President. Usually, pagka meron ka mga itinatagong salaysay, mas maganda ilabas mo na. At para wag kang matakot. Kasi wala ka nang dapat ikatakot pag nailabas mo na lahat. Matakot ka kung hindi mo nilalabas. Doon ka dapat matakot. So ako'y bumabati ng magandang pagbati dito kay Ms. Santos. Sapagkat tama po yung ginawa ninyo. Dito yung affidavit ninyo sa amin. Kahit ano po mangyari, nailahad nyo na. Kaya wala na silang actually, wala na silang problema sa'yo at ito'y sworn affidavit and all. No? At ito'y makakarating na sa Department of Justice. So, yun lang Mr. Chairman, at sana'y ma-consider din ng mga iba na involved. Senator JB. Mr. Chair, before, I know it's been a long day, pero bago tayo magwakas siguro, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kila Ms. Santos at between the dalawang engineer, kay Bryce at kay JP Mendoza, meron ho tayong nakuha ng pwede pa-display, palagay sa monitor. Ito pa yung mga call logs nila between Sally Santos and Engineer Bryce, pati kay JB Mendoza. Sige po, ano pa? Do you confirm this? Sabi nyo kasi kanina na si Ma'am Sally, sinabi niya September, no? Nag-usap kayo, Ma'am Sally? Nila Engineer Bryce at Engineer JP Yes, itong Your September. Honor. Yes po. So kino-confirm niyo itong tawag? Yes po. Yung pong nasa screen. Engineer JP, Engineer Bryce, paano mo masasabi niyo rito? Ayan, tingin ko po, parang ako naman po yung kausap niya. Ako po. Pero si Engineer JP rin niya. Sabi niyo kanina hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayan po. Anyway, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong resibo. Ika nga, ano sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And before we end, Mr. Chair, I would recommend to the Senate President, Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice to apply for be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. No? Thank you. Sige, last remark. Your Honor, nakikiusap lang po kung mapagbibigyan niyo po na ma-lift yung contempt po sa akin para po makahanap po ako ng mga ebidensya na makakapagpatunay na may ibang taong matataas po na involved pa. Bilin mo na lang kung kanino. Kasi unfair sa iba na cite din for contempt. Well, Mr. Chairman, the Independent Commission has issued a subpoena to Engineer Hernandez,
So we will consider that, and they may consider that after you testify that, with the commission. Babalik ka naman dito eh. I already signed the order that you be brought to the independent commission. And thereafter, they will probably try to size up information that you will be giving, and you will be back here. Then we can consider such. In much the same ways that the recommendation for this Department of Justice to consider, both Ms. Santos and Mr. Diskaya, the recommendation that the Department of Justice call them, they will be summoned. And we have agreed that they will be summoned by the Secretary of Justice to talk to them. All right? Thank you. Mr. Senate President, are you still pursuing the executive session with the BIR? Because we would like to find out from Assistant Commissioner Roldan, are Yes, you in a position to divulge information relative to the questions of Senator Tulfo? I understand yung commissioner lang yata pwede unless you're authorized. Mr. Chair, Sige. yes, two things. One, Mr. Chair, I am not authorized to disclose at this time. But number two, we have the information already. So, Mr. Chair, if with your indulgence, we will seek clearance with the commissioner. And then, but as soon as we get the clearance, we will submit ASA po. Well taken. Mr. Chairman, will that take minutes? Will that make a long time? I mean, after the suspension of the chairman, we can go into the executive lounge for an executive session. I think written authority kailangan nyo, no? Yes, Mr. Chair. Also, just to add, Mr. President, the commissioner is out of the country right now. But you have my assurance, personal assurance, that we will contact him so that we can submit the information ASAP. Well taken. Maraming salamat po. So, we will suspend until further notice. In the meantime, I think we can excuse some people, like for example, si Mrs. Mina Jose, mukhang satisfied naman si whoever. Anyway, you are excused. Unless you'll be recalled, but without notice, you are excused. About the others? Mr. Chairman, just on Sige, another matter, Attorney Fadulion, baka you can give me 5 minutes after we suspend the session on another matter pertaining to agriculture smuggling. Yes, Mr. Chairman. Wala na si Senator Erwin. Yung pick-up sana, tatanungin ko kung kailangan pa. Anyway, you'll just be notified. As of now, kung wala kayong notice na matanggap, then you may not return to the hearing anymore. You'll just be notified. Of course, DBM, suki naman kayo rito. So, almost automatic, and the others. So, with that, this hearing is suspended until further notice.